Ito, good news. Good news to good news. Hindi ko alam kung good news to o parang huli eh. Huli sa sariling bibig to si Trillanes. Sabi ni Trillanes, kung hindi si Risa ang mananalo sa 2028, iiwan ko Pilipinas. Una, siguradong aalis ka ng Pilipinas. Bakit? Hindi mananalo si Risa. 1,000% malabong manalo yan si Risa. So ganito ang gawin mo. Suggestion ko lang sa'yo. I-push mo ng i-push si Risa na tumakbo as president or vice president. Tapos, maging campaign manager ka. Kasi may mga papasok na campaign funds. Dilaw yan eh. Susuportahan yan. Tapos, alam mong hindi mananalo, isubi mo na. Tago mo na. Ha? Yung kalahati, kesa gastusin nyo pa sa kampanya, wala rin namang papatunguhan. Everybody knows. I know you know also. Hindi mananalo si Lisa. So, itabi mo na yung pera, tapos umalis ka na ng Pilipinas. For sure. Kasi kung lalaki ka, gagawin mo. Pero definitely, kahit hindi mo gusto yung umalis ng Pilipinas, in 2028, pinakamatagal, BP Sara will surely be the next president. Sigurado na yan. At kaliwat kanan, sigurado ang kaso mo. Ang dami mong kasinungalingan, ang dami mong chismis na pinalabas, wala ka namang ebidensya. So, guaranteed na ito, tatakas to. Malamang kasama niya si Bongbong, si Torre, si Boying, at kung sino-sino pa na merong katarantaduhang krimen na ginawa sa Pilipinas. So, sige, magpakasasa kayo ngayon. Ha? Enjoy while it lasts. Pero darating din, sabi nga ni BP Sara, there will be a time of reckoning. Yung krimen na ginawa ninyo, babalik sa inyo. Guaranteed yan. Trillanes. O next po tayo, ito. Maganda to i-discuss natin sa susunod. O, yung connection, may sabwatan. Ha? Si Loren Legarda at si Tito Soto. Di umano. O, pag-usapan natin. Ito, pag-usapan natin to si Anjo Iliana. Okay? Magkikwento na ako. Ready? Ready na ba kayo? Okay, here we go. Andito tungkol sa chicks. Tungkol to sa kaibigan niyan chicks. Yan. No, kaibigan chicks ni Tito Soto. Naalala ko isang beses, kaming dalawa lang ni Tito Sen, nasa Manila Southwoods. Nag-uusap kami. At merang pinapareto sa akin na chicks. Sino yan? Chicks ba? Chicks nga ba? Sabi sa akin na, baka gusto mo, ikaw na ang, ligawan mo to kasi naghahanap ng partner sa buhay, nalulungkot. Oy. Sabi ko, sino ba yan? Si Senator Loren Legarda. Nakaw! Unang tanong, ano kayang meron? Ha? Ano kayang merong sabwatan ito si Tito Soto at si Loren? Bakit kung totoo itong sinasabi ni Anjo, bakit kay Tito Soto siya hahanap ng blind date? Opo, si Senator Loren Legarda. Kasi sabi ko, di ba may asawa yan? Wala na daw. Bakit ako parang ang layo naman ang agwat namin. Hindi. Ang gusto lang daw na may kausap siya, matalinong kausap, kasama sa buhay. May kasama ba? Kasi nalulungkot siya. Di sabi ko, Tito Sen, pag-iisipan ko. Choosy ka pa, choosy ka. Yan siya lang. After every Sunday kasi kami naglalaro niyan sa Southwoods, Manila Southwoods, dan sa Carmona. Di nagkita na naman kami. Pero tinawagan ko si in fairness naman, binigay yung number. Tinawagan ko naman si Loren, nag-usap naman kami ni Senator Loren, sandali. Hi, hello. Kasi nga naiilang ako kasi syempre mataas na tao to Kaya nahihiya ako. Anyway, nung following Sunday, sabi sa akin ni Tito Sen, kumusta usap nyo ni Loren? Sabi ko, ayoko na, Tito Sen. Bakit? Isipin mo naman, konsihal lang ako ng Quezon City. Senador yan.
parang nakakapangliit pag naging naging girlfriend ko yan, si Senator Loren. So in other words, tinanggihan ko kasi nga hindi ko nakikita na magkakasundo kami. Although crush ko si Loren kasi noong 1998 pumuntang Parañaque yan sa Baclaran. Gandang-ganda ako dyan kay Senator Loren, nakamaong, naka-white na long sleeves. Crush na crush ko si Loren noon. Kaya lang, teka muna. Fast forward, ilang years na yun, 30 years after. Kaya sabi ko kay Tito Sen, pass. So, yun pong isang kwento na inaalay ko kay Christopher Min. Yan na lang ang laro natin. Bawat sira mo sa akin, magkikwento lang ako. Wala naman akong sinisiraan, kwento-kwento lang. Kaya I hope everybody likes my Ito lang sa akin ang komentaryo ko dito, no. Una, alam nyo naman hindi ako pumapasok sa chismis. Bigyan ko lang to ng komentaryo kasi ang pagkakasabi ni Anjo, meron na silang usapang ceasefire ni Tito Soto. So may kasunduan na sila, ceasefire. Tapos inatake siya ni Christopher Min. Ngayon hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Okay? Alam nyo naman na hindi ko gusto si Tito Soto. Dahil doon sa pagharang niya na mapunta sa mastermind itong investigasyon. Sa katunayan, hindi na siya nakakatulong sa investigasyon, pabigat pa siya. So, pero ayoko naman pumunta doon sa personal. Yung personal nilang away ni Tito Soto. Ang komentaryo ko lang dito, sana si Tito Soto, kung meron nga silang usapan na ceasefire, dapat ceasefire. Hindi mo rin mabiblame si Anjo dahil binabanatan siya ng trolls di umano ni Tito Soto. Ngayon, binanatan siya ni Christopher Min. Hindi ko rin natin naman alam, baka naman hindi siya inutusan talaga ni Tito Soto. Ito si Christopher Min. Hindi natin alam yung buong kwento. Pero dapat, si Tito Soto, kinakausap na yung mga kaibigan niya. Kinakausap na yung trolls. Kasi, wag nang banatan si Anjo. Diba? Simple lang kasi yan eh. Alam nyo, sa mga vloggers, pipick upin to dahil malakas po views dito. Even political vloggers will go into this. Especially yung medyo mahina na, papasukin nila ito kasi lalakas eh. Malakas talaga hatak ng chismis. Maniwala po kayo sa akin. Yung iba naman, talagang gusto lang makisawsaw dahil nga madadagdagan sila ng views. No? So para huminto na to, ako naman ayaw ko nang pumasok dito. Dapat naman si Tito Soto lang may gumalaw ka. 'Di ba? Kasi ang nangyayari dito, parang yung investigasyon mo sa Blue Ribbon Committee. Hindi ka na nakakatulong sa investigasyon, ginugulo mo pa. So parang ganito, yung usapan nyo, ginugulo nyo. Dapat, sabihin mo rin sa mga kasama nyo, tigil nyo na yan ha. Aminin mo man o hindi mo aminin, na-troll mo sila, or kaibigan mo lang sila, sabihin nyo na wag na, tama na, tapos na yun eh. Dahil pag nagpatuloy ng patuloy ito si Anjo, pipikapin yan. Pipikapin ng mga vloggers yan. Papustahan tayo. Hindi matatapos yan.